Good morning, Shabbat Shalom, isang mapagpalang umaga ang aking pagbati sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Welcome po sa ating daily devotional at ngayon po ay araw ng Sabado. It's Saturday, September 4, 2021. Welcome po sa ating lahat. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating panimulang panalangin. Let us pray. O our God in heaven, maraming maraming salamat muli sa panibagong araw na ito, araw ng Sabado, araw ng pamamahinga. Salamat po dahil binigyan niyo uli kami ng isang masaganang araw, isang masaganang buhay. At alam namin na maraming biyaya ang naghihintay sa amin sa araw na ito. Muli tatanggap kami ng inyong dakilang salita na siyang pagmumulan ng aming pagsigla, paglakas, ang kagalakan ay mag-uumapaw sapagkat may mga kapahayagan ka uli sa araw na ito na siyang kailangan namin sapagkat isang kapahayagan lang ay sapat na upang magkaroon ng transformation ng aming mga buhay. Dalayan ko po ang bukas na kalangitan sa araw na ito, ang pagbuhos ng masaganang biyaya sa lahat ng mga nanonood ngayon, mga sumusubaybay ngayon, at dadaloy ito maging sa aming mga mahal sa buhay, dadaloy ito sa aming pamilya, at ipinapanalangin ko na rin po ang patuloy na proteksyon, pag-iingat mo sa amin, na wala pong sakit, karamdaman, na pwedeng dumapo sa aming mga katawan, kasama ng aming mga mahal sa buhay. Ang iyong pag-iingat ay aming mararanasan, Panginoon. At ngayong araw na ito, maasa kami ng mga biyaya sa inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na maging daluyan ng inyong masaganang pagpapala. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So, nahulog po yung aking cellphone. It's Saturday at ngayon po ay inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay samahan ako para i-share muna natin ang ating broadcast sa ating mga friends, ating mga Facebook friends upang sila din po ay mapagpala bago ko po i-present ang salita ng Diyos na ating inihanda para sa araw na ito. Purihin ang ating Panginoon. Ayan po, sinishare ko muna. Okay, so we have a wonderful topic ngayong araw na ito. And still, nasa Book of Malakay pa rin tayo. At as I have said in the previous broadcast natin, na this is a wonderful journey sa Book of Malakay dahil 45 devotionals po ito. At hindi pa nga tayo naka one-third, no? So, dahil chapter 1 pa lamang, sabi ko nga, ay punong-puno na ng revelation, punong-puno na ng biyaya ng salita ng Diyos. So, ang aking i-share ngayon ay nasa Malakay chapter 1 pa din, pero kahapon po verse 6, this time ay verses 6 and 7. So, samahan niyo po ako sa ating pagbasa, Malakay 1, verses 6 and 7. And I will read from the New International Version Bible. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master,
Where is the respect due me, says the Lord Almighty. It is you, priests, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? Verse 7. Ito pang ating key passage ngayon. By offering defiled food on my altar. But you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. Nais kong bigyan ng title itong ating topic ngayon na to appease God or to please God. Yung kalmahin natin ang Diyos o parangalan natin ang Diyos. Pero parang mas magandang title yung sa English, no? To appease God or to please God. To appease or to please. At ibabase po natin ang ating pag-aaral sa verse 7. By offering defiled food on my altar, but you ask, how have we defiled you? By saying that the Lord's table is contemptible. Yesterday, we noted the priests were damaging God's reputation. Kung maalala niyo po, ang ating topic kahapon, na-discuss ko po na ang mga priests, at ang tinutukoy natin ngayon dito sa ating New Testament perspective, ay tayo pong mga mananampalataya sa Panginoon. Tayo po ang royal priesthood, sabi po ng 1 Peter 2:9. Kahapon po na-discuss ko po na priests were damaging God's reputation, or believers, pwede nating sabihin. Yung mga believers ang siyang nagda-damage o sumisira sa reputasyon ng Diyos. Kumbaga, maraming tao ang ayaw pang ibigay ang kanilang buhay sa Diyos. Maraming tao ang may pagdududa sa katapatan ng Diyos sapagkat hindi dahil hindi kayang patunayan ng Diyos yun. Na siya ay tapat, na siya ay mabuti, pero sapagkat ang mismong mga mananampalataya ay sila mismo, tayo mismo, ako, kayo, tayong lahat, ang nagiging dahilan na ang reputation ng pangalan ng Diyos ay nagkakaroon ng damage because of our doing. Kaya nga po, mahalagang mahalaga, sabi ko nga sa mga nakaraang episodes natin, na the moment we claim to be a child of God, pag sinabi natin tayo ay believer, tayo ay Christian, tayo ay mananampalataya, talagang kinakailangan siguraduhin natin na tayo ay maayos na representative or carrier or ambassador ng Diyos. Dahil hindi naman nila makikita, ang non-believer po, hindi nila makikita ang pagbaba ng Diyos physically para sabihin sa kanila na repent. Pero ang tao po ay nakatingin sa atin. Lalong-lalo na pag nalaman nilang Kristiyano tayo, ay hahanapan tayo ng pruweba, hahanapan tayo ng proof na yung ating claim ay totoo mismo sa buhay natin. Kaya nirebuke yung mga representatives ng Diyos dahil sila mismo ay hindi naging mabuting carrier ng reputation ng Diyos. Mahalaga po, mahirap po, pero kailangan pangatawanan natin the moment na claim na natin na tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. At yung verse na pag-uusapan natin ngayon ay pinag-uusapan natin ngayon, verses 6 and 7, kasi 6 lang kahapon, ngayon dinugtong natin yung 7, ay binigyan pa tayo ng mas malawak na
detalye. Paano ba tayo? Paano ba hindi nabibigyan ng na i-represent ang Diyos ng tama? Because the priests of Israel were carrying out their religion half-heartedly. Yun po ang damage doon. Yung mga supposed to be carriers, yung mga supposed to be ambassadors at mga representatives ng Panginoon, they were carrying out their religion half-heartedly. At maraming ganun din sa ating panahon, hindi talaga taos sa puso, hindi buong puso ang ibinibigay na pagpapahalaga sa pangalan ng Diyos. Mga minamahal, talagang ito yung panahon na bibigyan natin ng pagpapahalaga ang pangalan ng Diyos na nire-represent natin. Di po ba? Huwag pong half-hearted. Ang requirement po ng Diyos ay our wholehearted devotion to Him. Yung devotion na punong-puno, na buong-buo ang ating puso. Yan po ang naging problema sa mga priests sa panahon ni Malakay. They were trying to appease God and not to please God. Mas preferred ng Diyos na to please Him and not to appease Him. Magkaiba po yan at mamaya madadaanan natin ang paliwanag pa na bakit ang mga priests sa panahon ni Malakay ay they were trying to appease God instead of to please God. When we are truly in love with someone, we test ourselves to see how much we can do for them. Di po ba? And all truth is parallel. Kung tayo po ay talagang nagmamahal sa isang tao, anumang klaseng pagmamahal yan, asawa, mister sa kanyang misis, misis sa kanyang mister, ang boyfriend sa kanyang girlfriend, and vice versa, basta may kinalaman po ang pagmamahal, lagi nating ang testing ng authenticity, na genuineness ng ating love ay yung ipapakita natin. Hindi lang pwedeng ang ating pagmamahal sa Diyos ay lip service lamang. Na sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero hindi totoo sa puso natin. So meron pong parang litmus paper to test the authenticity, the genuineness of our love for God. Love prompts us toward extravagance. Ang pagmamahal natin ay sinusukat natin sa pamamagitan ng paano ba natin ine-express. Diba? Paano ba natin ine-express ang Diyos, ang ating honor and respect sa ating Diyos. When we fear someone, we try to get away with giving less than they deserve. Mahirap po na ang puhunan natin, ang nagpapagalaw sa atin, sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay takot. Dapat po, ang nagpapagalaw sa atin, sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ay pagmamahal o pag-ibig. Hindi takot. Huwag tayong mamuhunan sa takot na para bang ang tingin natin sa Diyos ay isang Diyos na may hawak na latigo, na laging nakaamba, laging nakahanda, na magkamali man tayo minsan, ay hahagupitin niya tayo. Huwag tayong mamuhunan sa takot. May relasyon ka, pero ang puhunan mo sa relasyon, anumang klaseng relasyon ay takot, hindi mo maibibigay ang pag-ibig na deserve ng tao na minamahal mo o ang Diyos na minamahal mo. Kung ang puhunan mo ay takot, puro takot.
Pero kapag namuhunan tayo sa relasyon ng pag-ibig, na ibibigay natin yung ating best. Kasi nga, yung statement na sinabi ko, when we fear someone, we try to get away with giving less than they deserve. We give less than they deserve. Nakapagbibigay tayo ng mga bagay na hindi hindi ito sukdulan, hindi ito best. Dahil ang puhunan natin, ang pundasyon ng relasyon ay takot. Para bang kailangan mong gawin ito kasi pag hindi, parurusahan ka ni Lord. Kailangan mong sundin ito kasi kung hindi, makaranas ka ng disiplina ni Lord. Huwag laging yun ang puhunan natin sa ating relasyon. No? Well, dapat may fear tayo sa Diyos. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Pero yung fear natin sa Diyos ay outflow, bunga ng ating respeto at paggalang sa Diyos. Pero hindi dapat nangingibabaw yung laging ang, 'di ba? Para pambata lang po 'yun eh. Na para yung bata ay manahimik, 'di ba? Alam niyo yung pananakot ng mga matatanda. Oh, pulis 'yan. Sige, bibigay kita diyan. Pag hindi ka tumigil umiyak. So, yung bata tuloy ay namumuhunan na kaya lang siya susunod kasi takot siyang parusahan. So, hindi po dapat ganun ang ating magiging paraan ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. Hindi dahil takot tayo na nakaamba sa atin ang pamalo ng Diyos. So it's sinful, but we tend to hurt those who we fear might hurt us. Totoo po yan, mga minamahal. We tend to hurt those who we fear might hurt us. Lagi tayong natatakot dahil baka yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay parusahan tayo. Huwag nating tignan ang Diyos na laging nagpaparusa. Kaya minsan nanginginig na lang tayong sumusunod na lang tayo dahil sa takot. Huwag natin titignan ang Diyos. Tignan niyo po ang Biblia, ang kanya pong description sa Diyos. Alam niyo ang buong Biblia ay sinasummarize ng iisang salita. And the word is love. At tinuturo po natin maging, alam niyo, pagka may tatay kayo, tapos ang puhunan ng inyong relasyon, ang pundasyon ay takot. Ako, manahimik ka. Kasi nandiyan na si tatay, papaluin ka niya pag maingay ka. At mananahimik ka naman. Hindi ka natuloy nakapag-express ng love mo sa tatay mo. Hindi ka natuloy nakakapagpasalamat kasi baka mamaya paluin ka pag nagsalita ka. Hindi natuloy kayo nakapagkwentuhan. Kaya may mga relasyon ng anak at magulang na aloof sila sa isa't isa dahil namuhunan, nagpundasyon ang kanilang relasyon sa takot. Huwag pong ganon. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. That's why in the book of Malachi, mga kaibigan, God explains that He is the loving Father of His people. Amen. I pray na lagi nating maranasan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mga anak na katulad natin. Praise God. So nais ko lamang pong balansehin na hindi natin sinasabing huwag tayong matakot sa Diyos. Kailangan may takot tayo sa Diyos. Pero yung takot natin sa Diyos ay out of our reverence, our giving honor and respect to His name. Ang mga tatay natin, kakwentuhan natin yan, kabiruan natin yan, pero hindi nawawala yung ating respeto at paggalang. Hindi nawawala yung takot natin. Pero yung takot na dahil sa kanyang posisyon, dahil sa kanyang katayuan na bilang ama na gumawa sa atin. He doesn't want us to be afraid of Him.
God doesn't want us to be afraid of Him. He wants love. He wants respect. Amen? So kasi minsan yun, kinalakihan nga natin yung ganyang pananakot. Huwag mong gawin yan. Ako, papaluin ka. Huwag mong gawin yan. So tuloy, hindi mo alam kung saan, anong gagawin mo. Kaya hindi ka na naging expressive. Kaya tahimik ka na lang. Kaya nasa isang sulok ka na lang. Kaya wala ka ng communication. Kasi hindi mo alam kung baka nagsalita ako, paparusahan ako. Pag nagsalita ako, masama na naman ako. Hindi po ganon ang pagpapahayag ng Diyos kung sino siya. God wants the people to know that He's not out to hurt them. Nais ng Diyos na ipaalam sa tao at malaman ng tao na hindi siya nandyan para saktan tayo. Amen? Sino po ang magulang na natutuwa na ang kanyang anak ay nasasaktan or sinasaktan niya? May mga anak nga, may mga bata nga na hindi siguro nakaranas ng palo, pero sumusunod sila sa kanilang ama. So wag nating tignan na ang Diyos ay He is out there to hurt us. No. Naalala niyo po yung the parable of the prodigal son. Di po ba? Nung nagbalik loob yung kanyang alibughang anak, yung kanyang prodigal son, hinihintay niya sa labas pa lang ng kanilang bahay, nakatanaw na siya sa malayo. At nung matanaw niya ang kanyang anak na nagbabalik, sinalubong niya at kanyang niyakap at hinagkan. Ang sabi nun, and he embraced him and kissed him. Wala pong hawak na pamalo ang kanyang tatay at hindi nakarinig ng masasakit na salita ang kanyang anak na nilustay na ang kanyang bahagi sa yaman. Bagkus tinanggap niya ng buong buo. Yun po ay isang kapahayagan kung sino ba ang Diyos at ano ba ang Diyos at dapat ganun natin siya nakilala at nakikilala. Na hindi to the point na pagsasamantalahan natin siya kasi napakabait pala niya. Sabi ni Pastor Rene, hindi namamalo din po ang Diyos, nagdidisiplina din siya. Pero huwag yung wagas na from beginning to end, namamalo na lang ng namamalo. Ano namang klaseng tatay yung paggising mo pa lang pinapalo ka na hanggang matutulog ka sa gabi, pinapalo ka pa rin. Walang tatay na ganon. Pero dinidisiplina lang tayo sa panahon na kailangan nating disiplinahin ang ating ama. Pero hindi niya papel, hindi niya character, yung kaya siya nandyan para na may nakaambang pamalo lagi. Nandyan siya para mahalin tayo. Amen? God wants the people to know that He is not out there to hurt us. But, they have been acting as if He were. Kung makita ninyo ang mga practices ng mga priests sa panahon ni Malakay, ang kanilang mga actions ay ito. Ang kanilang itinuturo, ang kanilang naipapahayag sa tao ay itong dapat matakot kayo sa Diyos kasi pag hindi, parurusahan niya kayo. So instead of testing themselves to give as much as they can, they try to give God less than He deserves. As I have said, mga minamahal, nagiging less yung ating performance, yung ating the way we offer our love and our affection to our Father. The moment ang perspective natin sa ating Diyos ay Diyos na laging galit, Diyos na laging nagpaparusa, Diyos na laging nagdidisiplina.
Pag yan po ang perspective natin, pati yung level ng worship. Kasi alam mo yung pagtakot ka sa isang tao, takot kang gumawa kasi baka hindi mo marating yung standard ng taong gusto mong i-please at meron siyang gagawin sa'yo. Ganon. Kaya wag ko na lang gawin kasi baka hindi ko marating yung standard niya, magiging masama pa ako sa kanya. So, hindi ka na lang gagawa. So, kung gagawa ka man, hindi mo na ibibigay yung best mo kasi nanginginig ka sa takot, baka hindi mo maibigay yung best mo at magiging dahilan para disiplinahin ka ng tatay mo. Hindi po ganon. Mga minamahal, God loves us and wants our love in return. Iniibig tayo ng Diyos at ang gusto ng Diyos ay magresponde tayo ng pag-ibig sa Kanya. Basta ibigin lang natin ang Diyos. Mahalin lang natin ang Diyos. Alam mo ang anak, hindi man niya na ibibigay yung best. Anak pa rin siya. Ang aking nag-iisang anak na si Mary Joy, well, hindi siya perfect sa school. Marami siyang mga mabababa din minsan na nakukuha sa kanyang pag-aaral. Pero hindi yun dahilan para magbago ang aking pag-ibig sa kanya. Kung number 2 siya sa klase, mamahalin ko siya kahit hindi pa siya number 2 sa buong klase kasi yan po ang kanyang ranking sa kanilang eskwelahan. Number 2 all over. Uh, ng buong kanilang level, no? Sa kanilang grade 8. Hindi ko sinasabing, bakit ito lang nakuha mo? Hindi mo ba kaya mag number 1? Anak ko ba naman? Hindi siya nakarinig sa akin noon. Actually, ina-assure ko yung anak ko. Anak, kahit, halimbawa, panahon na ng exams nila, ina-assure ko siya, anak, gawin mo lang yung best mo. Pero pagdating ng grades mo ay mababa or hindi yung inaasahan natin, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ka pa rin namin ng mami mo kahit na ikaw ang pinakamababa sa klase ninyo. Dahil ang aming pagmamahal sa iyo ay hindi base sa accomplishment mo, hindi base sa grades mo. Kahit hindi ka pa honor, hindi ka pa honor, kahit wala ka pang honor, kahit wala ka pang mga awards na tatanggapin. Hindi ibig sabihin nun na hindi mag-excel yung aming anak dahil okay lang pala sa daddy at mami ko na kahit mababang grades ko, tanggap nila ako. Hindi yun ang ini-impute natin na thinking sa kanya. Hindi po yun. Ang mas nilalagyan namin ng halaga ay alam ng aming anak na kahit ano pa, matapos niyang ibigay ang best niya, pero ito lang ang lumabas, ito lang ang naging resulta, okay pa rin sa amin. Hindi nabawasan ang pagiging anak namin siya at mahal namin siya dahil mababa ang grades niya. Amen? Ganun po yun. Na ang puhunan, ang pundasyon na aking itinatanim ay pundasyon ng pag-ibig. Kahit ano pa yan, anak. Kahit ikaw pa ang pinakamababa sa klase nyo pagkatapos ng exams nyo. Matapos mong gawin ang best mo. Matapos ka, siyempre, kailangan mo mag-aral, mag-review. Diba? Gawin mo yung best mo. Pero pagdating ng resulta, ito lang ang lumabas, okay pa rin yun. Mahal na mahal ka pa rin namin. So, hindi siya nakakaramdam ng takot, ng rejection na, naku, hindi ako uwi sa bahay kasi bagsak ako, ang baba ng grades ko. Hindi, uwi pa rin siya. Anong nakuha mo, anak? Ito po. Ay, praise the Lord. Napakagaling ng aming anak. So, hindi siya nakakarinig ng rejection, hindi siya nakakarinig ng negatibong mga salita. Kaya, kung ano man ang kanyang pagsunod sa amin ay bunga ng kanyang respeto, kanyang paggalang,
at hindi siya namumuhunan sa takot. And all truth is parallel. Maaring ganun din kayo. Pero kung hindi kayo ganun, simulan natin sa panahon ito, sa araw na ito. Amen? Na huwag tayong magpundasyon ng relasyon sa takot. God loves us and wants our love in return. He is not satisfied with our misunderstanding or thinking that He is out to get us. Ayaw ni Lord na yan ang ating understanding. That God is out there to get us. Hindi po, pagkatapos po ng mga malalaking exams ng aming anak, hindi ako nakahintay sa bahay at may hawak na sinturon. At parurusahan ko siya pag mababa ang grades niya. Hindi po. Maling understanding yun. Kaya uwi pa rin yung aming anak. Masaya pa rin siyang uwi. Kahit na hindi niya na perfect, kahit na ito lang po yung nakuha niyang grades, hindi siya makakarinig. Dahil hindi base sa grades niya ang aming pag-ibig sa kanya, kundi base sa aming pagmamahal sa kanya. Dahil hindi pa siya nag-aral, iniibig na namin siya. Sa ibig sabihin, bakit ngayon, nag-grades na ang basehan mo, hindi mo na siya iniibig? Sacrifices offered out of fear show God that we don't understand Him. Amen? Di po ba? Ang mga alay at mga sakripisyo natin na ang pundasyon ay takot, ay pagpapakita na hindi talaga natin naintindihan ang kabuuan ng Diyos. Kung sino ba siya. Diba? Aralin po natin. Tayo po mga tagapagturo, huwag nating i-represent ang Diyos na ganito siya. Na siya ay laging galit. Na siya ay laging namamalo. Nagpaparusa. Huwag nating ituro sa tao ng ganyan. Ituro natin ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen. At yung pag-ibig na yun, ang resulta nun ay respeto, paggalang at takot sa Diyos. Dahil pag nauna na ang relasyon ay takot, hindi mo na ma-express yung love mo sa Kanya. Paano mo yayakapin yung tatay mo o magulang mo na ang tingin mo matatapang na magulang? Sa buong buhay mo, hindi mo tuloy nayakap yung magulang mo. Hindi mo tuloy nayakap yung mga mahal mo sa buhay. Kasi nga, namuhunan ka sa takot. Na pag niyakap mo pala siya, yayakapin ka niya in return. Diba? So, lahat ng takot, mapapawi. Sacrifices offered out of love show that the God of love lives in us. Ang mga sakripisyo, mga alay, mga hain sa Diyos, amen, na ginagawa natin dahil sa pag-ibig, ang puhunan natin ay pag-ibig, ay nagpapakita na ang Diyos at ang kanyang pag-ibig ay nabubuhay sa atin. Kita mo, pagka love ang puhunan mo, nagiging loving ka din eh. Dahil mahal mo si Lord, ang pundasyon mo ng relasyon sa Diyos ay pag-ibig sa Diyos, pati yung relasyon mo sa ibang tao, nagiging loving ka din, nagiging sweet ka din. Tingnan mo, kapag takot ang puhunan mo sa Diyos, minsan ang pakikipagrelasyon mo sa tao, puno ka din ng galit, puno ka din ng lagi ka na lang matigas, lagi na lang may nasasabi ang tao. Kaya po, mga minamahal, pinamamanhik ko po sa bawat isang nanonood na kailangan bigyan natin ng ganitong pananaw ang relasyon natin sa Diyos. Na siya ay maibigin na Diyos, mapagmahal na Diyos. Huwag nating titignan ng Diyos na laging may hawak na latigo para hambalusin tayo o hagupitin tayo. Hindi po ganun. Sa bahay po, wala akong nakaprepare, wala akong
nakahandang laging pamalo sa aming anak. Ni baka hindi nga nakaranas ng palo yung aming anak. Uy, grabe naman kayo. Spoiled yung anak nyo. Hindi po. Hindi mo kailangan, ang disiplina po hindi laging kailangan mong makasakit physically para nagdisiplina ka. Hindi. But I'm not saying na hindi dapat gawin yon. Gawin din natin. Pero hindi lahat ng palo ay na-relay natin yung mensahe natin. Baka nga black and blue na yung anak natin sa kapapalo pero hindi niya naintindihan kung bakit natin siya pinapalo. Di ba? So pwede namang hindi ka kailangang mamalo pero na-convey mo yung mensahe. So wag niyong hayaan na hindi madisiplina ang mga anak. Tayo dinisiplina din ng ating mga tatay ng ating tatay sa langit. Pero hindi laging yun lang ang paraan niya para makapag-express siya nang may convey niya ang message of love. Amen? So, I hope and pray na naintindihan niyo po ang aking pagpapahayag ngayon sa umagang ito. Itong ating pong prayer declaration ay nasa Facebook wall ko na din. At kung hindi nyo man makuha ngayon, pwede nyong i-share mula po sa aking Facebook wall. Sabihin po natin, Dear Jesus, drive out our fear with your perfect love. In Jesus' name we pray. Amen. Let us pray. God in heaven, salamat muli at naipaliwanag sa amin na intindihan ko ngayon na dapat ang amin pong pundasyon ng relasyon namin sa iyo ay pundasyon ng pag-ibig. Dahil yun din ang foundation ng love mo sa amin. Na wag lamang kaming maging follower mo dahil natatakot kami na pag hindi ka namin nasunod, may karampatang parusa. Hindi po ganoon. Ang sabi mo nga sa Psalm 103, na ikaw ay slow to anger, abounding in love. Hindi dahil mahina ka at may kahinaan ka, wala po kayong kahit anong espasyo na mahina kayo. Kayo ay perfect God. Pero napaka-gentle ninyo na hindi lahat ng tuwing kami magkakasala, meron kaagad kaming nararanasan na parusa. Pinipilit mong pa rin unawain, pinipilit mong ipaunawa sa amin until ma-realize namin na mali nga kami at nakakapagsisi kami. Salamat po. At nawa, para maibigay namin ang aming best sa iyo, ay magpundasyon kami sa pag-ibig, katulad ng pag-ibig mo sa amin. Maraming salamat po, aming Ama, sa iyong pagmamahal at pag-ibig na pinalalakas mo kami at in-encourage mo pa rin kami kahit sa mga panahong bumabagsak kami at nanghihina kami. Nandiyan ka pa rin para i-rescue kami, hindi para parusahan kami. Maraming salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So, Sabado po ngayon, nandito pa rin ako sa Olongapo City dahil kagabi ay dinalaw po natin ang ating sector po dito at mga workers natin. At mamaya-maya po ay babalik na ng Maynila para sa paghahanda naman ng ating online virtual Sunday service bukas. Pero bago po yung bukas, mamayang gabi, ang initial broadcast ng Saturday Zoom Bible Study. 9 p.m. po, alas 9, mamayang gabi. Ang Book of Acts. So, invite nyo na lahat. Sabi ko nga, pati ka barangay ninyo. Dahil
Ang capacity po ng aking Zoom ay 1,000 delegates or partners. Kaya pag sisimulan natin ang Book of Acts mamayang gabi. So, ingat po kayo lagi at pagpalain tayong lahat ng Diyos at pagpalain ang gawa ng ating mga kamay. God bless and Shabbat Shalom. Amen.